Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na lang pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Saturn ng Saturn Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga bagay-bagay patungkol sa espiritual na karunungan. Una sa lahat, maraming salamat po sa inyo, Diyos Ama na makapangyarihan. Sa lahat, ako po ay nananalangin sa inyo, sa pasasalamat po sa lahat ng pinagkakalob niyo sa aming biyaya, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga kagalingan, sa lahat po ng mga anumang pong ipinagkakalob niyo sa amin ay tinatanggap po namin. Gayon din po ang mga estudyante at aming pamilya ay maraming salamat po sa kaligtasan na ipinagkakalob niyo sa pangkalahatan. At nawa po ay huwag po kayong magsawa na kami ay gaybayan sa lahat ng pagkakataon ng aming pinag-aaralan. Huwag niyo rin po sana kami pababayaan ng aming mga pamilya. Gayon din po ang mga nakakatipon sa pwersa ng liwanag. Sana po magampanan namin ang aming tungkulin at maging maayos po ang aming pamumuhay sa aming lahat. Kami po na nagkakatipon para sa inyong banal na aral sa pangkalahatan po. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat lang po ng ito ay hinihiling ko para sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Magandang araw po sa inyong lahat. Para sa lahat ng mga estudyante, mga spiritual warriors group ng Saturn Coronados, sa lahat ng mga solid subscribers, solid supporters, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga naniniwala at patuloy na nag-aaral, nagsisikap sa inyong pag-aaral patungkol sa espiritual. Mahalaga na mga malaman nyo mga ganitong mga bagay sapagkat sa bawat araw ng ating buhay, hindi naman natin nalalaman kung anong mga kaganapan na minsan mangyayari sa atin. At kalinsunod dito ay dapat ang ating sarili ay nagiging aware tayo sa mga ganitong sitwasyon. Sapagkat hindi natin alam, malay natin, isa sa inyo o kung ano man, ay susubukin ng pagkakataon. At bawat isa sa inyo, naniniwala ako na may taglay kayong pagiging isang manggagamot. O sa inyong sarili na hindi nyo siguro alam, na hindi nyo nararamdaman o kung ano man. Marami kasing katangian yan eh. Maraming mga signs na minsan hindi nyo alam. Kasama pala kayo sa mga ganitong mga bagay na tinutukoy. Hindi man sa paraang physical o ngunit sa paraang spiritual. Marami kasi yan. Katulad minsan, halimbawa ikaw, bilang isang tao, nagkakaroon ka ng yung parang yung ano mo, yung ano mo sa sarili mo, yung conscious mo, yung sarili mong kaisipan ay para bang ikaw ay minsan namamagnet ka sa isang tao na may problema. Isang katangian yan. Halimbawa sa number 1, bibigyan ko kayo ng halimbawa na may mga sign na pwede ka rin maging healer. O kaya naman related ka sa mga ganitong mga bagay. Parang ikaw sa sarili mo, parang napapaloob ka sa isang posisyon na parang nagli-lead ka. Nililid yung sarili mo para sa isang makababong o pagbabago sa pangkalahatan na sa pakikipasalamuha mo sa tao, parang nag-i-evolve yung sarili mo. Tapos patungkol sa spiritual, katulad ng mga ating pinag-aaralan sa ngayon. Katulad yan. Yan ang isa sa mga katangian na patunay na kayo ay minsan ay tinatawag sa inyong pinakamahalagang mission at may mga ganyang bagay na dumarating sa inyo out of somewhere, out of nowhere. Minsan ma-realize mo, bakit kaya nagsiship tong yung sarili ko sa ganitong mga bagay? Ano kayang dahilan nito? Sapagkat merong pagkakataon sa sarili nyo na meron kayong sa sarili nyo na kayo ay manggagamot din. Saka sabi ko nga, sa katulad ng pangalawa, katulad ako nangyari sa akin, maraming pagsubok ang dumaan. Dumating ka sa punto na nagkaroon ka ng mga, yung parang nasa pingit ka na ng kamatayan mo, nasa kalakitaan ka ng pagkalumbay, na talagang para sa sarili mo, parang katapusan na ng lahat. Tapos marirealize mo sa isang araw, sa isang bagay lang na malaramdaman mo sa sarili mo ay nagpa-5 volt na yung buong mundo mo sa mga ganitong bagay, sa patungkol sa spiritual at nililid mo yung pangkalahatan sa ganitong mga bagay. Katulad ng nangyari sa akin. Dumaan ako sa matitinding pagsubok at nagkaroon din ako mga near-death experience sa sarili ko. At marami. Emotional, physical, lahat.
Halos maraming bagay. At sa pangalawa naman yun. Sa pangatlong bahagi naman, yung sinasabi ko mga signs naman na katulad dyan na mararamdaman mo na isa ka ring healer o manggagamot, ay makakaramdam ka ng parang masyado kang aloof sa iba. At kumbaga sa term na, sa English term is introverted ka. Meron kasing mga term na ambivert, introvert, saka extrovert. Usually kasi mga karamihan sa mga healer, hindi ko naman generalize, kaya lang, usually, mga introverted person, para ba yung most of the time, parang nagsosolo ka sa isang lugar, gusto mo tahimik lang, ayaw mo yung may mga nanggugulo sa, masyado kang, malakas yung vibration ng pangkalatan sa'yo. Konting bagay, nararamdaman mo agad. Parang mga ganun ba? Sa masyadong malakas yung dating sa'yo ng vibration, ng pangkalatan. Yun yung sinasabi ko nga. Hindi ka masyado sa mga social interaction. Saka minsan, kapag nakakaramdam ka naman ganun, para bang, pag napunta ka sa isang lugar na puro maraming tao, parang nasusuffocate ka. Hindi ka makahinga. Parang mas gusto mo yung sa isang tahimik na lugar ka lang, walang nakikialam sa'yo, tahimik ka lang, o ninilay-nilay ka lang, o kahit anong mga naiisip mo, parang nag-meditate ka lang. Tsaka yung isang bagay rin, yung sa mga pag nasa sa kalikasan ka, nasa kabundukan ka, yung pang-apat naman na sinasabi ko, yung mga signs na ikaw ay isang healer, ay katulad yan, nasa kabundukan ka, o sa kalikasan ka. Ang pakiramdam mo sa lugar na yun, parang nasa tahanan ka. Parang feel at home ka. Parang ang sarap ng pakiramdam na ninanamnam mo, sinisimsim mo yung simoy ng hangin. Kapag halimbawa, napapasyal ako sa mga lugar, like sa Baguio, o sa lugar ng mga magagandang lugar, like Tagaytay. Lalo pag maraming puno, marami akong naririnig na ibon, o kung ano man, ang sarap ng pakiramdam. Para bang nakakaramdam ako ng kapanatagan sa aking isip, saka sa aking sarili. Yun ang sinasabi ko. Yung mga signs din naman, yung panglima naman na nararamdaman ko rin, yung minsan sa atin din, mararamdaman nyo rin yung pagiging sensitive natin. Para bang yung sa ating pandinig, sa ating pakiramdam, sa ating pangamoy, lahat. Ako kasi sa pakiramdam ko, saka nagiging sensitive ako. Minsan sa isang pagkakataon, may napasyalan ako ng lugar. Nag-aaral din ako ng karunungang lihim that time. Siguro nakasakasagsagan ako ng pagdidebosyon o pag-aaral ng karunungang lihim. Ako ay nagawi sa isang lugar. Ang lakas ng pangamoy ko. Yun yung panglima, yung sensitivity, yung nagiging sensitive ka. Naaamoy ko yung halimuyak ng bulaklak sa paligid na nararamdaman ko na may espiritu ng isang babae na nananawagan sa akin, humihingi siya ng tulong. Sapagkat doon sa lugar na yun, siya ay ginahasa. At gusto niya makatawid. At nung time na yon, hanggang sa makauwi ako sa bahay, kasama ko yung aking misis, sumama siya sa amin, sumabay siya sa akin, sumunod siya. Kaya lang nung time na yon, sabi ko nga, nangusap ako sa kanya, bakit ka sumunod sa akin? Ano bang nais mo? Sabi ko nga. Parang nangusap siya sa akin na gusto niya makatawid. Tulungan ko daw siya sa kanyang sitwasyon dahil siya nga ay ginahasa, pinatay siya. Somewhere in sa part ng bandang Laguna, sa Laguna de Bay, namasyal ako dyan dati. May pagkakataon dyan na namasyal ako dyan kasi maraming water lily dyan. Nakaramdam ako dyan ng mayroong something na babae na yun nga, na siya ay ginahasa, siya ay lumapit sa akin at nakiusap. Yun, nakiusap ako sa San Miguel Arcangel, sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patawidin yung babae na yun. Napakalungkot ng kanyang aura, ng kanyang, yung pakiramdam ko para sa kanya, napakalungkot. Siya ay very sorrowful yung kanyang napakasakit nung nangyari sa kanya. Naintindihan ko naman. At para sa akin lang, marapat lamang na makatawid na siya. At napakatindi na rin paghihirap niya sa buhay niya. At sa sarili niya, na dinanas niya. Tapos siya ay kaluluwa na pag-alagala, kaluluwang ligaw lang na hindi matahimik. Kaya ang nangyari na yun, nakatawid siya sa ganung pamamaraan na, yun nga, sabi ko, patatawirin kita, tutulungan kita. Siguro kaya niya ako nilapitan, naramdaman niya siguro na may siyang tulong sa akin para makatawid siya. Awa naman ng Panginoon Diyos, nakatawid siya. Nakatawid yung espiritu ng babae na yun, na ginahasa sa lugar na yun. Saka yung isang bagay rin na ika-anim naman, yung
merong spiritual na pagtawag para sa atin. Pag nakakakita tayo ng mga taong nahihirapan, mga hayop, kahit sa mga nakakita tayo sa mga inaabuso, nakabundukan ako. Parang kahit ako pag nakakita ko ng mga ganun, parang ang sakit sa pakiramdam. Para bang gusto kong, kung may magagawa lang ako na pupunta ako sa lugar na yun, ano yun ko yung sitwasyon na yun, pigilan yun. Saka, yun nga, yung mga bagay na ganun, na dapat nyo ring malaman kung kayo ba ay napapaloob sa ganitong klase ng mga signs. Saka, yung mga isang bagay rin naman, yung katungkol sa mga panaginip din, nakikipag-communicate tayo sa mga ating mga gabay. At mga bagay-bagay patungkol sa ating panaginip, sa ikapito naman, yun, parang nakikipag-usap tayo sa mga gabay sa ating panaginip at sila ay nangungusap din para sa atin sa mga ating mga bagay-bagay na dapat natin matutunan, maintindihan patungkol sa spiritual. At we are feel connected sa bawat sitwasyon sa paggalaw ng pag-inog ng mundo, ng ating mundo ay konektado tayo. At yung sa ikawalo naman, yung nakakaramdam tayo ng yung meron tayong ugnayan sa pangkalahatan. Sabi nga nila, lahat ng bagay ay merong karugtong o may ugnayan tayo dyan. Sa lahat ng anumang mundo yan, anumang daigdig yan, saan man aspeto yan ay hindi tayo nawawala sa ganyang sitwasyon. At minsan naman kapag yung sa ating conscious ba sa sarili natin, sa ating pakiramdam ay lahat ng bagay ay mahalaga. At mahalaga yung mga sinaunang mga panahon, sinaunang mga paniniwala. Hindi tayo nahihiwalay sa mga ganitong uri ng mga konsepto, mga bagay-bagay na mas more tayo sa mga old things na talagang konektado. Feel natin na konektado tayo sa bagay na yun, sa ganung sitwasyon. Yun yung mga bagay na katangian na minsan ay kasama sa pagiging isang healer, sa pagiging isang manggagamot. At isa pa, yung pang-siyam naman, yung pagiging malikhain. Sabi ko nga, di ba, sa pag-aaral ng karunungang lihim, nagiging malikhain din tayo. At para sa mga bagay rin na mga katulad ng mga nag-aaral, may mga something sa inyo nagiging malikhain kayo, nagiging creative kayo, katulad ng sa art, sa mga music. Katulad sa akin, ako, naging malikhain ako out of nowhere. I think, maraming taon na rin ang nakararaan. Nakatulog ako, paggising ko, siguro sa out of kalungkutan, na rin, sa mga pagsubok sa buhay ko, paggising ko isang araw, marunong na akong tumula. Na nakakapagtula ako at nakakahabi ako ng mga kanta, ng mga awit. Nag-start ako sa mga tula. At yun nga, kaya nga sabi ko nga, nagiging creative tayo, nagiging malikhain. Gayon din sa mga pag-aaral ng karunungang lihim, sabi ko nga, kapag ikaw pinasok mo ang karunungang lihim, may tendency na may mga bagay na matutuklasan mo na ikaw pala ay kaya mo ring humabi ng mga orasyon. Katulad ng para sa akin kasi ang isang pag-aaral ng karunungang lihim, parang isang art din yan eh. Natututo ka na humabi ng mga orasyon. Sabi nga nila, natuto ako paggawa ng mga kombinasyon para mapasampay yung kalaban sa loob ng katawan ng isang tao. Natuto ako ng mga ganung bagay patungkol din ayon din sa pagtuturo ng mga gabay. Saka para sa iba naman, yung mga tinatawag nilang yung sa ikasampu naman, yung mga manggagamot din, yung mga healer na tinatawag nilang, masyado kang sa mga bagay-bagay na hindi mo gusto yung parang sa mga tao, gusto mo balanse lang, saka yung pinaka-intuition mo ba sa sarili mo, minsan nagkakaroon ka ng reaction sa mga pag nakakita ka ng mga inaapi o kung naman, saka yung pinaka-importante rin yung sa sitwasyon ng mga ganyan, nagiging yung parang apektado ka sa lahat ng mga bagay-bagay. At hindi ka as is sa mga ganung sitwasyon. Pag nakakita ka ng inaapi o nung parang apektado ka. At saka para sa iyo, hindi mali yung mga kanilang ginagawa. Gusto mong itama. Gusto mong itama yung mga ganung bagay ba na masyado kang apektado at ayaw mo rin na may inaapi ng mga tao. Tsaka
Ayaw mo rin yung naglalamang yung ibang tao sa katulad nila na nilalamangan nila ibang kapwa nila tao. Ayaw mo yung mga ganung bagay. At sa ikalabing-isa naman, para bang sa sarili mo, yung tinawag ka, parang tinatawag ka para sa isang misyon, sa isang pagmimisyon. Parang i-guide mo lahat ng mga tao sa pangkalahatan na maging kabahagi sa iyong mga kaisipan na patungkol sa spiritual at upang matulungan ang pangkalahatan. Parang sa sarili mo, meron kang mission sa sarili mo rin na ano ba talaga ako sa mundo? Bakit ba ako pinanganak sa mundo? Ano ba talaga ang purpose ko? Parang nararamdaman mo na konektado ka sa mga tao sa pangkalahatan. At sa sarili mo ay yung mga ginagawa ay may kabuluhan. May kabuluhan yung ganyang mga bagay. Parang tinawag ka sa isang bagay at nais mong tulungan din yung mga tao sa pangkalahatan. At ikalabing-dalawa naman yung sa relihiyon naman, curious ka, masyado kang titawag nila na iniisip mo sa sarili mo, ano ba itong mga bagay na to? Sa katulad ng sa mga esoteriko at nakakaroon ka ng matinding pagnanasa o pagnanais na aralin ang patungkol sa mga spiritual na mga pagka-practice o spiritual na mga pagsasanay, kung paano ba ito, magagamit ba ito sa pagtulong sa kapwa, pagtulong sa pangkalahatan. Kumbaga sa iyong kaisipan, naiisip mo na itong mga bagay na ito, itong may kabuluhan ito. At yun naman yung ikalabing-tatlo naman, yung tinatawag ko na yung parang sa sarili mo, yung sa sarili mo sa nararamdaman mo na yung pakiramdam, yung sakit na nararamdaman ng ibang tao sa iyong paligid. Parang yung pinaka-empath mo. Sabi nga nila, karamihan sa mga manggagamot, yung parang yung nararamdaman na sakit ng ibang tao, parang nararamdaman mo sa sarili mo yung parang ramdam mo yung sakit, yung hirap nila, yung pagod, yung hirap, lalo na yung may mga karamdaman. Para bang sa isip mo parang gusto mong kunin na lang yung sakit na yun para mawala, gusto mong tanggalin sa kanila yun, alisin sa kanila yun. Yun yung mga bagay na mararamdaman mo sa sarili mo na bilang maging isa kang manggagamot o isang healer sa pagdating ng araw, nararamdaman niya mga ganyang bagay. Kaya sabi ko nga, ang pag-aaral sa ating mga aralin ay patungkol din sa hindi lang sa physical, spiritual, mental at emosyonal. At maraming bagay na inyong maintindihan, matututunan nyo sa mga ganitong pagkakataon. Yung mga ganyang bagay ay sign yan na kayo ay magiging isang healer sa pagdating ng araw. At ang pagbaybay nyo sa karunungang lihim ay isang step, o titawag nilang ay isang hakbang patungo dyan sa mga ganyang bagay. At walang ibang makakaintindi sa inyo minsan ay yung kapwa nyo rin, ng mga katulad nyo rin ng mga ganyan. May mga pagkakataon minsan na hindi kayo maintindihan ng ibang tao, natatawanan kayo o sasabihin na iba ang inyong mundo, iba yung kaisipan. Ngunit huwag nyo intindihin yun. Sapagkat para sa akin, kapag inintindi nyo yung mga ganyang bagay, masisira ang inyong kaisipan at bukod pa doon yung will mo sa sarili mo, mawawala yun. Yung damdamin mo, yung bugso ng damdamin mo na tahakin yung mga ganitong bagay ay mawawala para sa iyo yun. Para bang ang mangyayari ay sasakupin ng ibang tao yung kaisipan, ang iyong buhay. Sila na lang papatakbo ng buhay mo, ng mundo mo. Parang magiging affected ka sa kanila, which is parang na-influensyahan na yung kaisipan. Parang mangyayari, mawawala ka sa linyada ng iyong tinatahak. Huwag niyong hayaan na ganun mangyari yung ganung mga bagay. Sapagkat pag ginawa niyo yun o tinanggap niyo yung ganung bagay, nangangahulugan lamang na yung mga tao na yun na inyong pinaniwalaan o kung naman, sila na mismo ang kumukontrol ng sarili nyong buhay. Maging malaya kayo, sabi nga nila, masarap mabuhay sa mundo, maging malaya, huwag nyong hayaan na sakupin ng iba. Although makinig din kayo sa mga payo ng iba, pero hindi lahat i-absorb nyo. Hindi rin masama makinig, o huwag din naman isipin nyo na sarili nyong kaisipan lang. Lagi kong sinabi, di ba, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kasama rin yun. Pero bukod pa doon, may sarili pa rin kayong kaisipan at may sarili kayong pagpapasya. Kailangan maging makatarungan ang inyong pagpapasya sa pangkalahatan at bukod pa doon ay magtiwala lang kayo sa sarili nyo at
para sa akin lang ay huwag kayong mawala ng pananalig sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Siya lang ang lagi niyong isisentro sa lahat ng inyong mga gawain at hindi kayo maliligaw. Lagi kong sinasabi sa inyo yan. Yan lamang po sa ngayon ang aking ibinabahagi para sa pangkalahatan. Sana maunawaan nyo at sa aking mga nabanggit, sana magkaroon kayo ng idea na kung kayo ay napapaloob sa ganitong mga aking mga binahagi, katulad sa mga example na aking mga sinabi na mga sign na kayo ay magiging isang manggagamot o healer sa pagdating ng araw. Sana ay tahakin nyo yung ganyang landas at alamin nyo sa sarili nyo. Tignan nyo rin, ay may pagkakalintulad pala ako dito. Nagiging ano pala ako sa mga ganyang bagay. Ibig sabihin pala sa sarili ko, hindi ko man talos sa sarili ko, ako pala ay may ganitong mga bagay. Yan lamang po sa ngayon ang aking ibinahagi. Muli, sinasabi ko sa pangkalahatan, mag-aral ng mabuti at sikapin nyo po na intindihin ang bawat sitwasyon sa inyong sa inyong paligid at patuloy lang po ang pagbabahagi ng kabutihan sa pangkalahatan at huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Anumang pagsubok ang dumarating po sa atin ay hindi man ibibigay ng Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat sa atin yan kung hindi natin kaya yan. Basta humingi lang tayo ng gabay para sa Kanya at magsikap lang tayo sa ating buhay. Anumang pagsubok yan ay malalampasan din natin yan. Ako po muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Nag-iwan sa inyo ng mensaheng hanggang sa muli po at maraming salamat po.